Mga kapuso, nagbabalik po tayo dito sa PITX kung saan halos sa umaygit 40 mga kababayan natin ang nananatiling stranded dito dahil sa pagkakansela ng kanilang mga biyahe sa iba't ibang mga probinsya, partikular po sa Batangas at gayon din sa Bicol Region. Marami pa rin po mga kalsada hindi madaanan kaya hindi pa rin makabiyahe ang mga bus. Sa kabuuan, naabot po sa halos 100 biyahe ang nakansela at dahil pati nga po yung mga biyahe ng Roro ay kanselado rin, ay marami po mga naantalang mga biyahe patungo dyan sa, partikular dyan sa Matnog at gayon din sa Batangas Port. At kaugnay po ng sitwasyong ito dito sa PITX, makakausap po natin si Colleen Calbasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PITX. Colleen, good morning. Welcome sa Unang Balita. Magandang umaga po, Sir Evan. Yes, ma'am, ano ba ang latest situation natin? Baka may updated numbers tayo? Aside from the stranded passengers natin, yung stranded passengers natin account has been since October 22 po, no? And then yesterday po. May mga nag-intay lang po sa ating terminal kagabi at kahapon dahil sa mga biyahe naman po natin papuntang Cavite, no? Marami na po kasing binaha sa area na yun. However, ngayong mga alas 7 ng umaga, nakabiyahe na po yung mga Caviteños natin pauwi sa kanilang mga bahay. Okay, pero meron pa rin po mga kanseladong biyahe, ma'am, ano? Particularly dito sa Bicol Region. At siyempre yung mga Roro vessels natin, hindi pa rin makabiyahe. So, kanselado pa rin ang mga biyahe ng mga bus papunta dyan. Ina-expect po natin na until ma-lift po yung ban sa mga sea travels natin, ina-expect po natin na cancelled pa rin po yung mga travels natin papunta dun sa mga probinsya. Right. Ma'am, dito naman sa sitwasyon ng ating mga stranded passengers, ano-anong serbisyo po ang naibibigay ng PITX sa kanila? At may mga pasilidad po kaya tayo para kahit pa paano maibsan ang kanilang discomfort at inconvenience sa pagkakaantala ng kanilang mga biyahe? Ever since po na nag-stay sila sa ating terminal, nagpo-provide naman po tayo ng dinner sa kanila, no, para lang po maibsan yung paghihintay nila sa ating terminal. Aside from that, free Wi-Fi and then of course, a convenient place na lang po sa ating terminal mismo para lang po hindi na naging uncomfortable. Ma'am, yung mga canceled na biyahe, halimbawa may mga ticket sila, paano ho ba magiging coordination? They would have to go to the bus company at ano pa, may rebooking po ba yan o may refund? Paano ho ba? Kapag naghintay po sila dito sa terminal, syempre in-ensure po natin na makakasakay sila once mag-resume po yung kanilang mga biyahe. For others po na hindi pa po nakakapag-contact sa kanilang mga bus operators, kung may mga advance booking po, pwede na po natin itawag, no, as soon as possible para lang po ma-rebook agad. And then at the same time, yung mga iba po kasi nating mga stranded passengers ay walk-in. So until po hindi pa po nag-resume, nandito po sila. And then, nakaantabay naman po tayo para makapag-book agad sila once mag-resume. May paunang impormasyon na kaya tayo kung anong oras mag-re-resume ang mga biyahe, lalo na itong mga land trip papuntang Bicol, papuntang Batangas, yung mga nakansela? Kami rin lang po ay nag-aantay sa advice ng Philippine Port Authority until po mag-resume yung mga sea travel natin. Okay. Ms. Colleen, maraming salamat po sa pagtanggap sa tawag namin ngayong umaga. Thank you. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Nakausap po natin si Ms. Colleen Calbasa ng Corporate Affairs ng PITX.